Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siya ang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan dyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot. Ikaw lang kung pwedeng bumanat ng ganyan na ilulusot ng mabiyan. O siya nga, ay, pinipilit niya rin yung sarili niya doon sa ano. Anong masasabi mo kasi sitwasyon ni Secretary Roque? Ang problema sa kanya, siya kasi madaldal eh. He creates his own problem. Oh, okay. Like, yung demanda sa kanya, di ba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung paano yung congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siya ang owner dun sa Baguio ba yun? Yung renta. Yes. Pero lumalabas sa mga kwento niya, siya nga may-ari. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Okay, so meron po akong interest sa korporasyon na may-ari ng bahay na yan. In fact, in the near future, I am concluding a transaction na kukunin ko yung buong korporasyon na may-ari ng bahay na yan. O tapos i-deny niya, lawyer daw siya, hindi daw siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. So, Cassandra, sinamahan ka ni Atty. Harry Roque sa PAGCOR o hindi? Yes po. Oh, yun pala eh. Kaya sabi ko, ang ano may papayo ko, umuwi siya rito, harapin niya, abogado naman siya. Hindi porket inakusahan ka, totoo. Di pagtanggol mo sarili. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Di ba? Face it like a man. Baka matulungan ko pa siya. Di ba? Kasi tayo naman, kay kalaban, kay kaibigan, basta mali, ang mali, ang tama. Doon tayo palagi sa tama. Okay. Pero may ang chismis noon eh. Ikaw naglagay sa kanya na spokesperson doon. Ang alam ko, istorya doon. Kailangan namin ng kagaya niya sana. Hindi sa mga madaldal, kasi pandemic eh. Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Buwisit siya kanya sa PRD. Madaldal nga masyado eh. Tapos, dahil kailangan namin ng isang madaldal, kinuha siya. Kaya lang, after 2 months, tawag sa akin si Presidente. Sabi niya, pwede mo programa ka na? Hindi ako kontento. Kaya nagprograma ako eh. Parang ako pa rin nagpapaliwanag ng lahat. Kasi nga, ang naging problema niya, yung isang issue, sa halip na matapos, nanganganak. So, ang POGO po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa Presidente sa ating Dumadami pa, ha? Kasi kadadaldal niya. Yan ang naging problema. Pero alam mo, gaya ng sinasabi ko, the presumption of innocence applies to everyone. It applies to him. So, come home. Face them in court. You're a lawyer. Yun ang ano mo sa kanya, advice mo sa kanya, ha? For that matter, yan ang advice ko sa lahat. Well, if they have a lawyer as good as you, as articulate, and charmingly, feistily charming, madadali natin yan, di ba? Kaya lang, wala rin naman problema. Kung matalo, bibisitahin ko naman sila. Kwentuhan na lang. Kwentuhan at kantahan na lang.